Okay, yan. Okay, let me go to the Word of God. So yung Word po ng Panginoon sa atin, ang series na to, I am an overcomer in Christ. Yan ang pinaka-word ni God sa atin dito na kung alam nyo na po ito, ay lalong may establish ang pagiging overcomer mo. Pero naniniwala ako na hindi nawawala ang struggles, troubles in life because really life is a battle. So kailangan strengthen natin yung pagiging overcomer natin, lalong-lalo na sa panahon na to. Na eksaktong-eksakto, lumabas po yung pinakamalaking news na gumulantang sa Amerika, pero mukhang hindi masyado dito sa Pilipinas tungkol sa aliens. Kasi dito po sa Pilipinas, aswang tayo, hindi aliens. Aswang yung mga namamayagpag dito at saka mga mangkukulam. Pero sa ibang bansa, namamayagpag yung mga aliens. Eksakto, kasi ito magkakaroon ng ripple effect dahil Amerika to. Kaya itong panahon na to na may mga alien, pero mga demonyo po yun, tsaka ako na-explain sa inyo, kailangan hindi masishaken yung faith natin. Overcomer tayo ng lahat ng mga deceptions at lies ng enemy. Sabihin natin lahat, I am an overcomer in Christ. So yun ang kailangan alam natin na identity at mindset natin na in the last days, mag-overcome tayo. Ano man po ang mga dumating na mga pagsubok, alien, ano man ang mga struggle, ano man ang pangangailangan, ano man ang masasakit na mga pagsubok, tayo'y overcomer. 1 John chapter 5, verses 4 to 5, nakasulat sa salita ng Diyos. Basahin po natin, 1, 2, 3, go read. For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Who is it that overcomes the world? Only the one who believes that Jesus is the Son of God. Lahat to ng naniniwala, nananampalataya kay Jesus, magsabing amen. Sabi natin, I am an overcomer. So yan ang sinabi ng Bible and we must believe that in this world, madaming mga problema, daming mamamahihirap na mga dinaranas natin dito pero mag-overcome tayo. Lahat to ng merong overcomer mindset, magsabing amen. Yun po yung binibuild ng Panginoon sa atin ngayon. At ako bilang pastor ninyo, yun ang instruction ko kay Lord na lahat tayo magkaroon ng well-established mindset na tayo overcomer. Pagka may problema, hindi tayo nagmamaktol, hindi tayo na-irritate, hindi tayo nagagalit. Positive yung tingin natin sa problema. Isosolve natin, i-overcome natin lahat ng mga problema. So ngayon, binigyan tayo ng 5 sources of power ng Panginoon. Natalakay na natin yung dalawa, yung una, Word of God, the power of the Word of God, the power of worship last Sunday. Ngayon, ang titingnan po natin yung the power of prayer. Ito hindi na masyadong issue kasi parati natin naririnig, prayer is power. Everybody say, prayer is power. Parati nga natin naririnig, more prayer, more power, less prayer, less power. Lahat to ng nananalig na powerful ang prayer, magsabing amen. Sinabi ni Jeremiah sa atin, chapter 33, verse 3, sikat na verse to, kung di ako nagkakamali, verse ito ng mga sasakyan ni na Jethro. Tama ba, Jethro? Nakalagay ito sa likod ng mga sasakyan nila. Basahin natin, 1, 2, 3, go read. Call to me, and I will answer you, and tell you great and unsearchable things that you do not know. Sabi nga dito na maraming pastor, this is the telephone number of God. 333. Jeremiah 33:3. Call to me. So, ang ibig sabihin nito, ang Panginoon gusto niya, tumawag tayo sa Kanya. Pagka tayo tumawag sa Kanya, ang ibig sabihin nito ay mag-pray tayo. Sino po dito, pagka may pangangailangan tumatawag sa Diyos, magsabing amen. Amen. No? Basta may pangangailangan tayo, hindi natin iisipin kung sinong tatawagan natin sa phone na kaibigan o pinsan o sinong tutulong sa atin. Ang unang tatawagan natin ay ang ating Diyos. Amen? Pagka may kailangan ka sa pera, sinong unang tatawagan? 5-6? Dapat hindi Bombay, hindi yun. Si Lord. Amen? At ang pangako ng Panginoon, I will answer you. I will answer you. Sasagot ang Panginoon. Amen? Our God is the God who answers prayers. Sumasagot po ng panalangin. Sino po dito ang
Maraming testimony, may testimony na kayo na sinagot ng Lord ang inyong panalangin. Magsabing amen. Just for the record and for the video, sino po dito ang sinagot ng Lord ang prayer? Magtaas ng kamay. Yung hindi ka nagtaas ng kamay, ibig sabihin hindi sinagot ng Lord ang prayer mo. Sige, tingnan natin. Tingnan nyo yung paligid ninyo. Sinagot ni Lord ang prayer mo. Okay, nakataas bang lahat ng kamay na? Para sagutin din ng Panginoon ang iyong prayer, kailangan naintindihan mo na kailangan kang may pananampalataya. Kailangan kang magtiwala sa Kanya. Sabi nga ni James, huwag kang aasa na ikaw ay bibigyan kung ikaw ay may pagdududa. Amen? So, yun ang prayer ko sa bawat isa sa atin na kung hindi pa sinasagot ni Lord ang prayer mo, ay ayusin mo yung buhay mo, yung puso mo para sasagutin ni Lord ang prayer mo. At kung alam mo na si God sumasagot sa panalangin, lalo ka pang maging mapanalangin. Amen? Kung hindi man para sa iyo, para sa iba naman. James chapter 5 verse 16, sinasabi ni James that prayer is powerful. Sabi rito, therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. So dito, sinasabi ng salita ng Panginoon, the prayer of a righteous person is powerful and effective. Lahat po tayo, wala namang completely na righteous. Wala namang taong hindi nagkakasala. Pero yung mga taong committed kay God at sa righteousness, yung prayer nila, powerful and effective. Actually, yung pinaka-context ng verse na to, call the elders of the church. Call niyo yung mga pastor, yung mga leader ng church, silang magpapapray kung may sakit kayo at yung kanilang panalangin ay effective. And then the second context of this verse, pagka inaral niyan, si Elijah. Nagpray ng 3.5 years, hindi ulan, hindi nga umulan. Nagpray na umulan. Elijah is just a man like us, sabi doon. Pwedeng magpray ng walang ulan. Sinasabi dito, para maging effective yung prayer, kung may kasalanan, i-confess. Kaya yun ang pinaka-importante din sa prayer. Bago ka humingi kay Lord, saliksikin mo yung puso mo ng anumang kasalanan. Siyempre, tayo ay inatawag na merong blind spots. Minsan di natin alam kung may kasalanan tayo o wala. I-confess mo yon. Therefore, confess your sins. Sabi doon. Pero dito, to each other pa Meron kasing kasalanan na kino-confess sa God lang at kino-confess din sa tao para yung kasalanan na yun, mabreak ang power niya sa atin. Importante, para maging powerful ang prayer, confess muna. Kaya yung 2 Chronicles 7:14 prayer, ganun po tayo. Sinasama po natin ang paghingi ng tawad. Hindi po kagaya ng mga gospel of grace. Alam niyo ba yung gospel of grace na pinapangunahan ni Joseph Prince? Sino ang nakakilala kay Joseph Prince? Nagtaas ng kamay. Salamat sa tatlo na nakakilala. Huwag niyo nang kilalanin. Hindi, si Joseph Prince, tinuturo niya, huwag nang mag-confess ng kasalanan. Alam niyo ba yan? Mali yun. Maling doktrina yun. Kapag ka daw naging Kristiyano ka, huwag ka nang hihingi ng tawad sa kasalanan mo. Sabi ng Bible, pagka may problema ka, may sakit ka, o kung ano man po ang problema mo, mag-confess ka ng iyong kasalanan. Ngayon, ang tunay na pag-confess ng kasalanan, dapat mayroon kang change of mind. Kasi ang repentance, ang ibig sabihin ng confession, repentance, change of mind Magbago na yung isip mo sa kasalanan na yun. Tumalikod ka na. 180 degrees turn. Di ba? Kung hindi ka mag-180 degrees turn dun sa kasalanan, don't expect God to answer your prayer. Ngayon, kung in-answer ni Lord yung prayer mo, hindi ka tumalikod sa kasalanan, talagang sobrang mercy ng Panginoon. God is merciful lang. But you cannot really see a lot of great things and wonderful and yung mga amazing things pagka nabubuhay ka sa kasalanan. No? Alam mo lang kasalanan, pinagpapatuloy mo pa. Hindi lang yung iba-ibang mga malalaking kasalanan na pang-rape, ganun. Hindi, pati yung disobedience. Amen? Ayaw mo sumunod kay Lord. Ayaw mong ayusin yung time mo. Ayaw mong mag-time management. Yun, kasalanan din ang hindi sumusunod sa mentor. Di ba? Alam mo yun? Ganun. Yan ang mga minsan pinagwawalang bahala ng maraming Christian nung pagsunod sa mentor. Pagsunod sa instruction ng Panginoon. Confess it. Meron nga akong pinag-pray. Binyam, Pastor, kaya po siguro nangyari ito dahil di po ako sumusunod. Sabi niya.
Kasi ang feeling niya, sumusunod na siya kay Lord, pero ayaw niya sumunod sa mga pastor. Kung hindi ka sumusunod sa pastor, hindi ka rin sumusunod sa Diyos. Amen? Amen ba, kapatid? Oo. Kasi yung pastor, lalo na yung mga instructions ko po, instructions natin, pinagpipray ko kung galing kay Lord yan o hindi. Hindi ko naman kayo ini-instructionan na hindi ko pinagpray na galing kay Lord. Amen? Sabihin natin lahat, prayer is power. Sabi ng ISB, the prayer of a righteous person has great power as it is working. Great power. Kaya nga po kailangan maintindihan ninyo na pagka may mga battles, may great power sa prayer. Inuuna ang prayer, hindi hinuhuli. At hanggat hindi na natatapos yung battle, di ka titigil mag-pray ng matindi. Amplified, ang sabi ng Amplified, sa Amplified naman, the prayer of a righteous man makes tremendous power available. Tremendous power. Everybody say, tremendous power. So, kailangan yan po yung maitatak sa atin to. Kasi kung naniniwala ka talaga na ang prayer may power, has tremendous power, has great power, you will be prayerful. Ang dahilan lang, mga maraming Christian hindi nagiging prayerful kasi somehow yung mind nila hindi convinced. Nag-aamen-amen lang pero hindi convinced. Kasi kung convinced ka talaga, you will pray. Amen? Patitindihin mo ang iyong prayer. The NLT says it like this, the earnest prayer of a righteous person has great power and produces wonderful results. Yun pala, pagka pala yung effective yung prayer mo, matindi ka mag-pray, merong wonderful results. Yan. Minsan kasi, wala namang resulta yung prayer ko, hindi na ako magpe-pray. Mali. Actually, hindi lang sinasabi ng maraming Christian, the reason that they don't pray as they should pray, kasi walang wonderful results. Hindi naman, walang nangyayari. Napagod na sa pray. Alam niyo mga kapatid, walang problema sa prayer. Ang gusto lang ng Panginoon, may ayusin sa buhay mo. Amen? At pabayaan mo lang siyang mag-work ng mag-work. Hindi ka titigil sa prayer. Darating din yung wonderful result pagdating ng araw. Di ba? Sa Isaiah 60:20 nakalagay doon. Dapat alam niyo yung verse na yun. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. When the time is right, perfect timing ni God yan. Amen? Ngayon, habang hinintay mo yung perfect timing, ikaw ay nagpe-pray, nagwo-worship, nagse-serve kay Lord. Gustong-gusto ko yung kanta na, while waiting, I am worshiping. While waiting, I am serving. While waiting, I am praying. Di pagka naghihintay ka ng sagot, wala ka nang ginagawa. Hindi. Ako, sa totoo lang, pagka naghihintay ako ng sagot sa Panginoon, lalo akong magpe-pray at magse-serve. Hindi yung nadi-discourage ako, hihinto ako. Hindi ganun. Kasi nakabuo na sa puso't isip ko, prayer is power. Sabihin natin, prayer is power. Yung iba, pagka hindi pa nga sinasagot ang panalangin, lalayo na kay Lord. Magbabackslide pa Panlalamig, magbabackslide. Mali yun. Sabihin mo sa mo, mali yun. Pagka hindi sinasagot ni Lord ang prayer mo, huwag kang lalayo, maglulukewarm, manlalamig, at huwag kang babackslide. Yung iba, hindi lang na-answer yung prayer niya sa crush niya. Hindi, Lord, hindi mo sinagot backslide na lang ako. Maraming ganun. Di ba? Tapos, nag-break. Ako, katakot-takot na young people. Nung nag-break sa jowa, backslider na. Katakot-takot. Ako po, nung na-break po ako ng girlfriend ko, yung first girlfriend ko, ay, sa totoo lang, 1 week, na-down ako, nalungkot ako. Pero after a week, church na ako. Sabi ko, kailangan akong lumapit kay Lord lalo. Ayun. Sabihin mo sa katabi mo, matagal na yung 1 week. Pero maganda, huwag ka lalayo. Hindi naman ako tumigil sa pag-devotion, pag-pray, hindi. Na-feel ko lang yung medyo nasaktan kasi ako. Pero alam ko, ang mag-heal din ng aking sugat, ang Panginoon din. Ba't ako lalayo? Hindi maintindihan ng iba. Pagka nasaktan ka, na-break ka, huwag mo lalayo ng healer. Amen? Oo. Siya rin naman ang mag-heal sa'yo Ba't mo lalayuan siya? Amen? Sabi ni Katie Lee Gifford, kilala nyo? Best friend ko po ito dati. Isang artista, author, singer sa Amerika, maaring hindi kasing sikat ng iba, pero Emmy Award winner yun ng 2010.
Mga kapanahunan kasi namin yan eh. Kayo hindi. Sabi niya, my superpower is prayer. Sabi natin lang, my superpower is prayer. Sabi niya, prayer moves mountains. Does prayer move mountain? Sabi natin, prayer moves mountains. Katie Lee Gifford says while explaining how faith sustained her through recent physical challenges. Nagkaroon po siya ng mga malulubang karamdaman. Ayun, pagka may karamdaman, lalong-lalo na kung yan ang battle mo, wag na wag kang titigil sa prayer. Wag na wag kang puro question, Lord, ba't may sakit ako? Ba't ako pa? May faith ako sa'yo, nag-church ako, nag-self ako, ba't nagkasakit ako? Iwasan niyo po yung mga ganun na mga tanong. Hindi naman masama at kasalanan magtanong. Pero kung magdudwell ka sa tanong mo na yung mga ganyan, doon ka na papunta sa kasalanan. Pagka pinagpatuloy mo yung mga tanong na yun. Amen? So kagaya ni Katie Gifford, kailangan my superpower is prayer. Amen? Sabihin natin lang, my superpower is prayer. Sabihin natin lahat, prayer moves mountains. Halos lahat ng mga men of God sa Bible, super power nila ang prayer. Super power nila ang prayer. Alam niyo po, ako ay parating nag-google din. At paminsan-minsan nag-AI, pero hindi ako nag-AI sa mga messages. Tinanong ko si Google, Google, is Abraham prayerful? Sabi ni Google, yes. Subukan nyo. Lahat kayo na mapag-AI din. Kung anong, di ba? Sabihin nyo, hey Siri, di ba? Siri po itong sa akin. Yung iba siguro sa inyo, sorry. But anyway, yes, sabi niya. Is Moses prayerful? Yes. Is Elijah prayerful? Yes, puro yes. Is Brother Lito prayerful? Kasama kita nag-pray kagabi, Brad. No? Gusto ko yung kay buti-buti mo, Brad. Pagka tinanong si Google, kaya, is Sister Lillian, ano kasi ang apelido mo? Dakis. Is Sister Lillian Dakis of Christ the Living Hope Community Church prayerful? Ano kayang sasagot ni Google? Yes na yes. Amen? Ay, alam nyo, ewan ko lang kung nasubukan niya na. Nasubukan ko na. Nasa AI pala yung pangalan ko. Who is Ronald Docampo? Sasagot niya sa'yo, he's the handsome pastor. Hindi, itry niyo lang, makikita niyo, kilala ko ng Google. Pero I'm pretty much sure, kilala ka rin ni Google, okay? Wala nang hindi kilala ngayon si Google. Google knows everyone. No. Sorry for that term. Only God knows everyone, okay? Pero ito yung gusto ko sabihin eh. Lahat ng mga men of God, prayerful. Lahat ng mga lingkod ng Diyos na gagamitin niya na may impact, prayerful lahat. And you are meant to have an impact on this earth. You are meant na maging world changer. Amen? Kasi minsan, anong tingin natin sa sarili natin? Walang kwenta? May kwenta ka. Sabihin mo sa kata mo, may kwenta ka sa Diyos. Kailangan ka ng mundo. Babaguin mong mundo. But you cannot fulfill that if you are not prayerful. Kahit nga isang kaluluwa, hindi mo mawiwing kay Lord kung di ka prayerful. Lalo na kung gusto mong maging karoon ng 12. Sino po dito gusto magkaroon ng 12 disciple? Magsabing amen. Ay, kailangan mo maging prayerful. Lahat ng mga leader dito, ano yung identity natin? I'm a spirit-filled, scripturally saturated, supplicateful, and a skillful G12 leader with a complete 12 leaders, right? Para magamit ka ng Panginoon, talagang kailangan kang maging supplicateful, maging prayerful, kapatid. You cannot be used by God if your prayer is just, yung prayer mo, pag ganun-ganun lang. Hindi ka nagjo-join ng 2 Chronicles 7:14. Paano ka magagamit ni Lord? Hindi ka nagda-Daniel prayer. Paano ka magagamit ni Lord? Kung ang gusto mo lang ipag-pray, yung Lord bless me, bless my wife, bless my kids. Wala. Hindi ka magagamit ni Lord. Hanggang doon ka lang sa bless me. So, lahat to ng mga men of God. David, di ba? Psalm 121. Is David prayerful? Sabi ni Google, yes. Psalm 121, verses 1 and 2, I lift up my house to the hills. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Kailangan, kapag kami help kang kailangan, alam mo yung helper na tatawagan mo. Yung help, any help na kaya niyang ibigay sa'yo. Sino po dito,
si Lord, ang maker of heaven and earth, ang makakatulong sa kanyang problema, sa kanyang struggle, sa kanyang battles, magsabing amen. So you have to call upon Him, the maker of heaven and earth. Actually, parati natin nire-recite sa Psalm 91. Alam niyo ba yung part ng Psalm 91 na kailangan maging mapanalangin? Psalms 91, parati natin nire-recite. Sino pong hindi pa memorize yan? Sabihin mo sa katabi mo, hindi mo pa ma-memorize yan? Ako po, ilang beses ko na-memorize, minsan nakakalimutan ko pa rin. Pero parati kong gustong i-memorize. Pero si Tita Ruth, memorize niya. Verse 15. Lagay mo sa verse 15, kapatid. Psalms 91, verse 15. Nakalagay doon. Tulungan mo ako, Lord. Yan. He will call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. Amen? Amen? So tatawag tayo. Sabi ni Lord, tatawag sa akin. Sila'y aking sasagutin. Tagalog, kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Wow. Can you please return to the English? Pasensya na ako kayo. English muna. Sabi dito ng Lord, I will be with him in trouble. Ano man ang problema, ano man ang struggle, ano mang mahirap na pinagdadaanan mo, ano mang masakit, tawag ka sa Kanya, and I will be with you in trouble. He may not solve the trouble right away, pero ang pangako niya, I will be with him in trouble. Sasamahan ka ni Lord. At yung pagsama niya is going to give you comfort, and it's going to give you peace. Diba, marami naman troubles natin. Marami naman problema natin. Hindi naman kagad sinagot ni Lord right away. Merong right away, di ba? Sino po dito pagka nagpe-pray, puro, ngayon din sinasagot, magtaas ng kamay. Magpapapray na kami sa iyo lahat. Wala na lang ganun. Ngayon din. Kasi nga si Lord may timing eh. Pero ang ngayon din, itong sigurado, pagka tumawag ka, sasamahan ka niya. Yun ang sigurado dun. Sasamahan ka niya sa trouble. At kapag ka nararamdaman mo ang kanyang presensya, kaya nga dapat worshiper ka, you will feel His presence, and His presence is enough to make you peaceful, for you to have the peace of mind and the peace of heart. Sabi ni God kay Solomon, pagka may pestilence, magpakumbaba kayo. Diba? 2 Chronicles 7:14. Kaya may 2 Chronicles 7:14 prayer tayo. Ano yung sabi ng Panginoon sa 2 Chronicles 7:14? If my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. So, importante po yan. Yung taong pinakamatalino, sinabihan siya ni Lord. So, alam mo, pagka may pestilence, pray ka. Pray kayo. Sabihin mo sa Israel, mag-pray. Pagka may problema, magpakumbaba. Hanapin ang aking mukha. So, lahat, Paul, lalo na si Paul, pray without ceasing ang kanyang payo. Amen? Ang kanyang teaching. Si Peter, sabi niya, cast all your cares upon Him for He cares for you. So, lahat ng mga ginamit ng Panginoon, nagpe-pray. At gusto ng Panginoon, tayong lahat ay maging, hindi lang tayo nagpe-pray, maging mapanalangin. Amen? Lalo na sa last days na to. So mga kapatid, dato na magiging prayerful, magsabing amen. At ang pinakamatinding example natin, walang iba kundi si Jesus Christ. And we know Jesus Christ. He is the Almighty God. He knows everything. Pero nagpe-pray siya. Kasi yung iba, pagka medyo malakas na, hindi na nagpe-pray. Pagka meron ng pera, pagka may ability na, hindi na nagpe-pray. Hindi Si Jesus, Diyos na nagkatawang tao, kinailangang mag-pray at nagpe-pray pa rin siya. Ano sabi na salita ng Panginoon sa Luke chapter 5 verse 16 tungkol kay Jesus? Basahin natin, 1, 2, 3, go read. Jesus often withdrew to lonely places and prayed. Gaano po siya kadaras mag-pray? Yan nakakaintindi ng salitang often. Hindi po yan kabaligtaran ng sarado. Ang often, madalas. Okay? Okay, salamat sa mga nakaintindi sa joke. GWT, sabi ng GWT, but he would go away to places where he could be alone for prayer. So ito po yung gusto ng Panginoon. Pagka may problema tayo, go away! Sabi mo sa mo, go away! Saan ka pupunta? Doon sa lugar ng panalanginan. Kaya ako, nire-recommenda ko po, pagka wala kayong magandang lugar panalanginan, punta ko kayo ng Peñel. Magastos, malayo, mapagod, pastor. Hindi. Mamimit mo naman si Lord doon. Amen?
Mamimit mo naman. Kung gusto mo mas malapit, dyan sa CMI. Amen? Kasi paano ka naman mananalangin sa iyo sa bahay ninyo? Minsan, bang, 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 bang. Ang ingay-ingay, di ka makapag-focus eh. Meron po akong noon na, disciple. Wala siyang pagka gusto niya mag-pray, dahil maingay sa bahay, sa kotse na lang. Doon siya mag-pray. Sa kotse ka ba nag-pray, Rick? Hindi, tahimik naman si Alona, di ba? Pwede ko ba bang bigyan kayo ng instruction? Pag kami nakita po kayo nagpe-pray sa bahay ninyo, huwag ko kayong maingay. Sabi mo kasi, mo yan, masigla. Kailangan meron nung tayong unawa na kapag alam niyo nagpe-pray ang inyong yung iyong pamilya, huwag kayong maingay. Kung pwede nga, huwag ka nang papasok-pasok. Kaya nga ako sasabihin ko kay Tita Ruth, nanong gawan mo ako? Mag-pray ko. Balo na niya kanito. Lublub king kwarto mi. Mag-pray ko Kasi, he would go away to places where he could be alone for prayer. Putang mag-pray, alone in prayer. May paksabihan. Ojo! Ang gagaan mo kayan, Ojo! Gawan may pa ito. But may pa ito. Ojo! Kaluguranda ka. Hanggang kasarada rin mata ko. Kaluguranda ka. May paksabihan. Putang mag-pray, may paksabihan. Tabihan mo kasi siping mo, mo ko paksabihan, pa siya mag-pray ko. Kasi feel na niya, nangingilabot na siya. Nararamdaman niya yung presensya ng Panginoon pagkatapos. Sopan mo ko. Itang kilabot, mawala. Kasakit kaya ito. Kasakit yata ang yatsibing presence na ng Ginoo. Ba't storban me? Pero si Jesus, ganun siya. He would go away to places where he could be alone for prayer. Gusto niyan, time siya kay Lord. Alone. Yan, Alona. Asan si Alona? Hindi ko nakikita si Alona. Nagtuturo, he could be alone for prayer. Alam niyo yung gagawin niyo? Pagka may problema, sabihin mo sa mo, be alone in prayer. Be alone in the presence of God. May time na may kasama ka magpipray, pero alam niyo, pinaka-the best. Kayong dalawa lang ni Lord. Alone in prayer. Yan ang the best. Pagka may problema ka. Kasi yung iba, samahan mo ko. Tapos, tinamahan ka ng kaibigan mo, ng mentor mo. Tapos sabi, nagpipray kayo. O mentor, at yung word of God. At yung word the Lord, kaya ka para ka na. Iya pangasahan mo. Kailangan kanya-kanya to na makinig kay Lord. Amen? Magkaroon ng revelation. Although minsan talaga nagpupunta sa penyal. Alam ko na yung plano nyo Alam ko, ako ganun din naman ako Magpapapray kay Sister Marilo, kay Pastor. Pero alam ko na yung motibo nyo. Pag-pray mo ko, Pastora. Pero alam ko na yung motibo nyo. Gusto nyong makarinig ng word, di ba? Maganda naman yon. And I praise God for Pastor Herb and Pastora Malo. They listen to God. And I recommend that you really go there. But kailangan maintindihan mo rin na matuto ka na makinig kayong dalawa ni Lord. Sasabihin naman ni Lord sa'yo. Amen? Sasabihin naman ni Lord sa'yo yun Pagka marunong ka na. Kaya kailangan, para matuto ka nakikinig kay Lord, frequently, sanayin mo ng sanayin. Kasi nga yung listening to God is also a practice for your ears to be open to the voice of God. Yung sinabi ang Panginoon sa Mark 1:35 tungkol kay Jesus. Sabi niya dito, very early in the morning, it was still dark. Jesus got up, left the house, went off to a solitary place where he prayed. Simon and his companions went to look for him. And when they found him, they exclaimed, everyone is looking for you. So si Jesus, madaling araw yan nagpe-pray. Ako dati din po, madaling araw din po ako nagpe-pray. Nung nagkaroon ako ng revelation ng ganyan. Dahil lang, there were times in our church that I did together with my wife 5 years. Every day, Monday to Sunday, kahit holiday, nagdo-donwats kami ni Pastora. Sino yung nakasama sa akin noon? Meron ba sa inyo nakasama sa akin? Puro new member na kayo, new flux na kayo. Pero minsan may sumasama pa, minsan. But every day, Pasko, bagong taon, birthday, kahit anong araw, 5 years, I did an everyday donwats in our Beraka. Pero yun nga, kung sasabihin ni Lord sa akin madaling araw, kasi pag-prayer po, medyo tumataas ang presyon ko, kaya natutulog, hindi ako nagigising ng maaga. Mataas yung presyon ko. Tsaka ginagabi ako sa ministry, lalo na pagka-donwats. Umuwi ako, kagaya nung nakaraan, mag-aalauna na kami, nakauwi na. Anong oras na nakauwi? Pastor Bert, ng Friday. Magto-12 na, no? Siyempre, naman kauli ko. Natutunan ko agad, dali. Malugtog ko panta naman. Malugtog ko panta naman kanina. At saka ako pa, kung anong gawan ko, minamiras kong alauna, pasuan pa may patudtod. But anyway, ang sintunuturo dito, yung
leave the house, went off to a solitary place. Gusto ng Panginoon, meron kang time alone with Him. Where He prayed, Simon and his companions. Maraming naghahanap kay Jesus. Busy si Jesus. Alam nyo, the number one enemy of prayer life now is busyness. Ba't di ka nagpipray? Busy po, pastor. Pero sa totoo lang, maraming pinagkakabisihan. Walang kwenta kagaya ng social media. Tanong ko no offense, I love you all. Sabihin mo sa katamo, mahal ka ni pastor. Kung kayang yung time mo sa social media, ilagay mo sa prayer life mo, ano kayang mangyayari sa'yo? Baka nakakasilaw ka na sa ningning. Ha? Ngayon, challenge ko, kalahati ng time mo sa social media, ipag-pray mo. Hindi pa rin kaya, no? Ito na lang ang challenge ko sa'yo. Kahit 1/4 o 1/8 ng time mo sa social media, i-debut mo sa prayer, iba nang mangyayari sa buhay mo. Amen? Kasi ang pinaka-kompetisyon at kaaway ng prayer life, maging ang pagsiserve kay Lord, social media talaga. Paano kaya sa kaka-social media, di nyo alam ito. Kailangan yung mga alaman. Pagod na. Alam mo ba ninyo nakakapagod ang mag-social media? Pagod sa mata, pagod sa isip, sa utak. Kaya maraming iba, walang time tumulong sa bahay, tamad. Kasi pagod na nga yung utak sa kaka-social media. Yung iba kasi, ay masaya sila. Pero hindi nyo alam kahit masaya kayo, pagod ang utak. Nag-aaral po kasi ako ng neuroscience ngayon. And the highest form, sabi nila, ng intelligence is called metacognition intelligence. But of course, metacognition intelligence is not the highest form of intelligence. The highest form of intelligence is divine intelligence. Amen? Pakatandaan ninyo. Wala lahat ng intelligence na yan sa divine intelligence. But anyway, metacognition intelligence is higher than IQ, intelligence quotient. And it is about, metacognition intelligence is about thinking about what you think about. Kapag ka daw naiisip mo, pinag-iisipan mo kung anong iniisip mo, merong mataas ang intelligence mo. Lahat to na naintindihan, sabi ko magsabing amen. Iniisip nyo ba yung iniisip nyo? Bakit mo iniisip yan? Bakit mo ginagawa yan? When you are beginning to think about what the things that are lahat ng nasa isip mo at ginagawa mo, then you have a metacognition intelligence. Matalino ka daw. Kasi maraming mga tao, hindi na kinu-question yun. Hindi na pinag-iisipan bakit nila iniisip yun. O ba't mo iniisip yan? Bakit ka nainggit? Bakit ka nagchichismis? O bakit mo yan? Di ka naglilingkod? Ba't di ka nagdedebo? Hindi na nila iniisip. Sabihin mo sa kata mo, isipin mo kapatid. Think about what you think about. Tatalino ka. Especially you are guided by the Holy Spirit. That you ask the Holy Spirit to help you think about what you think about. Alam niyo, si Jesus, prayerful. Parating hinahanap siya. Everyone is looking for you kasi marami naghahanap sa kanya. Marami naghahanap ng may sakit. Wala akong naghahanap ng pinagutangan, ha? Wala akong Bombay na naghahanap sa kanya. Pero ang dami naghahanap sa kanya. Everyone is looking for you. But he had the time. He set aside time to pray. Sabihin mo sa kanya, may naghahanap ba sa iyo? Tayo wala man naghahanap sa iyo. Di ba tayo nagsiset aside ng time? Pero even if how busy you are, you have to set aside very early in the morning while it was still dark. Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place. This is the number one neglect and actually number one weakness and number one sin ng mga Kristiyano. Please, kapatid, I love you all. I want you to be strong in the last day and overcome it. But you cannot overcome struggles if you really are not prayerful. You have to be prayerful. Huwag mo nang pakialaman kung prayerful yung mentor mo. Hindi, kasi yung iba, ay, yung mentor ko hindi prayerful, kaya hindi rin ako prayerful. Kadamihan, karamihan, ganyan. No, don't think about the prayer life of your mentor. Pray for him. Basta ikaw, maging prayerful ka. Amen? Kaya ako po, gusto ko maging prayerful tayo. Kaya gusto ko pupunta tayo ng, at least yung pong Korea ngayon, sila pa rin ang matindi sa prayer. No? Kaya please, sabihin mo sa kata mo, mag-Korea tayo, kapatid. Annyeonghaseyo. Everyone is looking for you. Everyone is texting you. Everyone is chatting you. Kaya hindi prayerful. Si FB, si TikTok, parati kanyang hinahanap, Ting tong. Ayun na, titingnan mo na agad. Parati kanyang hinahanap eh. Sino naghahanap? Pakitanong ko, sino naghahanap? TikTok o ikaw? Uy, may bago na. Grabe. Antindi talaga. Pagka ito po, hindi po ninyo sinunod, hindi po tayo naging prayerful in the last days, talo tayo. You cannot survive
the coming deception. You cannot survive yung mga madaming mga gagawin ng diablo in the last days if you will not become prayerful. I tell you. Kagaya nga ng mga UFO ngayon at mga alien. Nako, pag hindi ka prayerful dan, you will just find yourself not going to church. If there are problems, I do not overthink. I just pray. Pinag-iisipan din naman namin kung paano po yung pero alam niyo po ba sa panahon ito, sobrang delikado hindi nagpe-pray. Sobrang delikado hindi nagbabasa ng Bible. Sobrang delikadong hindi nagche-church. Sobrang delikado sa panahon na ta. Kasi pag hindi ka nagche-church, ihilahin ka ng demonyo. Huwag nang mag-church, huwag nang mag-church. Tsaka yung iba ngayon, gusto nila, magche-church ako kung saan masaya. Yung bang gusto lang, puro saya. Puro saya, puro saya. Worship is, relationship with God is not only about happiness. Amen? It's about obeying God. Being changed by God. And the true Christians, ang happiness natin nasa pagbabago. Amen? Nasa pagbabagong buhay ang kaligayahan natin. Amen? Nagbago na ba tayo? There's only one time that Jesus Christ struggled. Hindi nag-struggle si Jesus. Wala kang malalaman na nag-struggle si Jesus. Pero only one time. At alam nyo paano niya inarap? Nag-pray siya. Sa Luke chapter 22, makikita natin ang struggle ng Panginoong Jesus. Basahin natin. Luke 22. On reaching the place, he said to them, "Pray that you will not fall into temptation." He withdrew about a stone's throw beyond them, knelt down and prayed, "Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done." An angel from heaven appeared to him and strengthened him, and being in anguish, he prayed more earnestly, and his sweat was like drops of blood falling to the ground. When he rose from prayer and went back to the disciples, he found them asleep, exhausted from sorrow. "Why are you sleeping?" he asked them. "Get up and pray so that you will not fall into temptation." Lahat to naintindihan ng kwento, magsabing amen. Sinama niya sina James, Peter, and John, yung kanyang inner circle. Sabi niya, "Diyan muna kayo, magpe-pray ako." At ang sabi ng salita ng Panginoon, pakiurong nga ng konti kapatid. Ayan, sabi ron, "And being in anguish." Pagka sinabing being in anguish, he was in deep trouble. He was so stressed out. Sobra pong matindi yung nararanasan niyang stress. Ano sabi ng salita ng Panginoon? "And being in anguish, he prayed more earnestly." Yun po yung dapat po natin ginagawa. When we are in anguish, when we are in trouble, where we are in confusion, where we are in battle, we have to pray more earnestly. Ang Panginoong Yesus, alam nyo, kahit hindi siya mag-pray, pwede na Ma-overcome naman yan. Pero the Holy Spirit in Him led Him to pray more earnestly. Kasi ito yung gusto ng Panginoon, ipakita example sa atin, that when we are in anguish, kaya sa buhay natin, hindi po pinapangako na walang problema at walang anguish, walang trouble, walang kokontra, walang problema. Walang ganun na pangako. Pero ang pangako ng Diyos, kapag ikaw may problema, you pray more earnestly, sasamahan ka ni Lord. Sabi pa nga na salita ng Panginoon, his sweat was like drops of blood falling to the ground. Merong pag-aaral kapag ka daw ang tao, masyadong matinding-matindi, yung kanyang kalungkutan, o kayong paghihirap niya, lalabas yung dugo sa balat, sa sweat, parang sweat. Kasi di ba yung ating skin organ yan the largest organ of our body is the skin. So sa butas ng mga skin, lalabas. Kaya lumalabas yung tubig, di ba? Yung sweat, yung pawis. Pero pagka matindi daw, kang nahihirapan, pwedeng lumabas yung dugo sa balat. Although ang nararanasan natin, sino po dito pagka nahirapan kayo, lumalabas ang dugo sa ilong? Lalo na pagka English ang pinag-angusap. Di ba? Lumalabas yung dugo sa ilong, tapos sa tenga. Marami na ako nakita. Tenga, ilong, yung iba, mata. Meron pa ako na rin nakita sa sobrang tindi ng kanyang problema, lumalabas yung dugo sa gilagid. Pero iba to, si Jesus. Sa tindi ng kanyang nararanasan na stress, yung dugo lumalabas sa kanyang pawis. Sa kanyang skin, parang pawis. Kaya matindi po yung naranasan. Alam niyo kung anong problema ni Jesus? Yung crucifixion. Pinroblema tayong matindi ni Lord. Amen? Kasi, kahit alam na niyang si magiging tagapagligtas, siya ang Lamb of God, siya yung isasakripisyo sa krus, tanggap na niya yun, alam niya yun,
But still, he struggled to obey that. Nagkaroon siya ng struggle. Kaya sabi niya dito sa prayer niya, pakipakita mga kapatid, not my will, but your will be done. Sa verse 44, I think that was in verse 44 or 42. 42, I mean, 42. Let's go to verse 42. Father, if you're willing for this cup from me, yet not my will, but yours be done. There will always be cup of suffering. Pero alam niyo, marirelieve lang tayo pagka tayo nag-pray, sasabihin natin, Lord, not my will, but your will be done. Lalong-lalo na pagka broken-hearted ka, huwag mo lang ipaglaban yung maling pag-ibig. Huwag mo lang ipaglaban yung pag-ibig na hindi para sa'yo. Amen? Kailangan nga pagka ikaw ay umibig at na broken-hearted, huwag kang lalayo kay Lord. Lumapit ka kay Lord. Amen? Kasi nakita ko na maraming youth, kapag ka na broken-hearted, hindi sinagot ng crush, hindi nagkatagpuan yung crush nila, umaalis sa church, nagbabackslide. Of course, baka hindi born again o kaya immature. Pero kailangan. Ako kasi minsan, na broken-hearted din po ako. Alam nyo, maniwala kayo, kahit pogi po ako, na broken-hearted din ako. Nung 17 ako, hindi pa time manligaw, nanligaw ako. Sinasabihan na ako ng mga leader kung wag eh. Sinigi ko lang. Ayun. After 4 months, na-break po ako. Broken-hearted. Tapos, nasaktan ako. Pero, after 1 week, I was broken-hearted. Di po ako tumigil mag-pray. Pray ako. Tapos, di ako umalis sa church. Amen. Di ako na-backslide. Amen. So, pag-pray natin yung mga youth natin, huwag mo nang ma-inlove. Pwede po bang sabihin mo sa katabi mo, saka ka na ma-inlove. Pagka-graduate ka na ng college. Amen? Matured ka na nun. Okay. So, ito lang po Sa example ng Panginoong Yesus, sobra yung cup of suffering niya. Pero nag-pray siya. Kapatid, alam mo na yung gagawin mo pagka may cup of suffering ka. Pray more earnestly. Sabihin mo sa mo, pray more earnestly. Kilala niyo si Steve Harvey? Pakipakita mo yung picture ni Steve Harvey. Si Steve Harvey, ngayon, kilala natin, comedian niya na merong Steve Harvey Show, 26 years na hanggang ngayon nandito. Siya rin ang host ng Family Feud, di ba? Very popular. Pero sumikat yan sa Pilipinas Kasi in-announce niyang Miss Universe, yung Miss Columbia, dapat yung si Pia Wurtzbach, Philippines, di ba? Kaya kilala natin siya sa pagkakamali niya. Pero alam niyo, Christian yan. Dati, nung hindi pa siya nasa showbiz, di pa siya comedian, homeless siya. Nakatira sa kotse niya. Yan siya Diyan lang siya nakatira. Diyan siya natutulog, yan ang blanket niya. Sabi niya, I was homeless. I used to tell God every day. I used to tell God every day. So every day nagpipray siya. If you let me make it, I'm going to tell everybody it was you. Well, guess what? I'm telling you that it was Him. Amen? Sabihin mo sa mo, every day kang mag-pray. Amen? Every day kang mag-pray. Luke 18:1, ang sabi ni Jesus, sa buhay ni Jesus, di siya nag-give up mag-pray. Itinuturo ni Jesus sa Luke 18:1. Basahin natin. 1, 2, 3, go read. Then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. Amen? Huwag kang mag-give up. Huwag mong i-give up ang prayer. I-give up mo yung mga ginagawa mo. I-give up mo yung mga schedule mo. I-give up mo yung social media mo. Pero prayer, huwag na huwag. Yan ang pag-asa. Yan ang pag-asa ng himala. Yan ang pag-asa ng tagumpay sa lahat ng struggle natin. In the last days, Colossians 4:2, ito ang gusto na pa ng Colossians 4:2, devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. Kahit wala kang problema, maging mapanalangin ka na. Huwag kang maging mapanalangin lang pagka may problema ka na. Kahit wala kang problema, maging prayerful ka na para madali sa iyo mag-pray. Pero of course, kung may problema ka ngayon, ito yung word ni God sa iyo, pray more earnestly. Pakipakita mo nga yung last picture ko, kapatid. Last picture. Brain scans confirm that regular prayer, everybody say regular prayer. Regular prayer can physically reshape and rewire the brain. Oh, nakakapagbago ng brain, ng isip, ang regular prayer. Pagka regular ang prayer mo, parati kang hopeful, parati kang positive, parati kang grateful. Nawawala yung pag-negative mo. Amen. Kapag totoo kang prayerful, hindi ka negative thinker. Hindi ka doubtful. Pagka totoo kang nagpe-pray, positive ka parati. Parati kang Romans 8:28, all things work together for good to them that